Isang sigaw ng bata ang pumunit sa manhid na ingay ng tondo. Napatigil si Rafael Cruz sa gitna ng tulay na bakal na tumatawid sa ibabaw ng maitim at mabahong kanal. Kumapit siya sa kalawanging rehas, ang init nito'y gumuhit sa kanyang palad. Sa ibaba, isang maliit na batang lalaki, hindi hihigit sa 7 taong gulang, ang napasandal sa pader, nanginginig. Sa harap nito, isang malaking asong kalye ang naglalaway, ang mga ngipin ay nakalabas, umuungol ng may pagbabanta. Walang ibang tao sa tulay, tanging siya, ang bata, at ang panganib na ilang hakbang na lang ang layo. Ang puso ni Raf ay kumabog na parang tambol na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa kanyang lumang relos. 9:14 a.m. May 15 minuto na lang siya. 15 minuto para tawirin ang buong Maynila at marating ang Makati. 15 minuto para sa interview na maaaring magbago ng lahat. Ang sigaw ng bata ay naging isang hikbi. Mama. At sa isang iglap, nawala ang ingay ng mga busina at ang init ng umaga. Ang nakikita na lang ni Raf ay ang mukha ng sarili niyang anak. Kaninang madaling araw lang, ang hangin sa kanilang maliit na kwarto ay kasing bigat ng kanyang mga alalahanin. Pinanood niya si Luna, ang kanyang 8 taong gulang na anak, na mahimbing na natutulog. Ang manipis na sinag ng araw mula sa butas na yero ay tumama sa mukha nito, parang isang anghel sa gitna ng karalitaan. Papa, bulong nito sa pagitan ng pagtulog. Bilangin mo ulit yung mga bituin. Napangiti si Raf ng mapait. Ang mga bituin na tinutukoy ni Luna ay ang mga butas at bitak sa kanilang kisame. Tuwing gabi, lalo na kapag napuputulan sila ng kuryente, doon sila nakatingin, nag-iimbento ng mga konstelasyon mula sa mga lamat ng kahirapan. Dahan-dahan siyang bumangon, maingat na huwag lumikha ng ingay. Kinuha niya ang kanyang nag-iisang disenteng polo na ilang beses nang tinahi sa balikat. Sa ibabaw ng maliit na mesa, nakahanda na ang kanyang luma at gusot na folder. Sa loob nito, ang kanyang resume, isang papel na naglalaman ng listahan ng mga trabahong pansamantala at mga pangarap na hindi natupad. Ito na ang huling pagkakataon, isang kumpanya sa Makati, isang posisyon na hindi niya pinangarap pero kailangang-kailangan niya. Bago umalis, lumuhod siya sa tabi ni Luna. Hinaplos niya ang buhok nito. Anak, may interview si Papa ngayon. Magdasal ka para sa akin, ha? Dumilat si Luna. Ang mga matay inaantok pa. Pag nakuha ka po, Papa, hindi na tayo magbibilang ng butas sa kisame? Naramdaman ni Raf ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi na, anak. Bibili tayo ng mga totoong bituin. Yung mga kumikinang. Hinalikan niya ito sa noo. Isang halik na may bigat ng isang pangako. Ngayon, sa ibabaw ng tulay na ito, ang pangakong yon ay sumisigaw sa kanyang isipan, kasabay ng hikbi ng batang hindi niya kilala. 9:47 a.m. kaya pa. Kung tatakbuhan niya ngayon, baka umabot pa siya. Pawisan hingal, pero baka umabot pa. Ito na yon, ang Makati, ang sahod na sapat, ang mga bituin para kay Luna. Ngunit ang ungol ng aso ay lalong tumindi. Ang bata ay napaupo na lang sa sahig, tinatakpan ng kanyang mukha. Sa isip ni Raf, nakita niya ang sarili niyang tumatalikod, tumakbo palayo, iniwan ng bata. Nakarating sa interview, nakuha ang trabaho, pero anong klaseng ama ang haharap kay Luna mamayang gabi? Isang ama na bumili ng mga bituin sa halaga ng kaligtasan ng isang inosenteng bata? Hindi. Hindi niya kaya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Raf. Isang buntong hininga ng pagsuko. Hindi sa kahirapan, kundi sa kung ano ang tama. Dahan-dahan siyang humakbang, inilalagay ang sarili sa pagitan ng bata at ng aso. Tinaas niya ang kanyang mga kamay. Ang luma niyang folder ang nagsilbing panangga. "Shoo! Alis!" Sabi niya, sinisikap na maging kalmado ang kanyang boses,
Kahit na ang puso niya'y gustong tumalon palabas. Umalis ka na. Hindi umalis ang aso. Umungol ito lalo, handang sumugod. Okay lang bata, sabi ni Raph, hindi inaalis ang tingin sa aso. Nandito na si kuya, huwag kang matakot. Pero siya mismo ay takot na takot. Takot para sa bata. Takot para sa sarili. At higit sa lahat, takot para sa kinabukasan ni Luna na unti-unting nawawala sa bawat segundo na lumilipas. Ang mga ungol ay naging kahol. Sumugod ang aso. Itinaas ni Raph ang kanyang folder para salagin ito. Naramdaman niya ang impact sa kanyang braso. Pero hindi siya umatras. Naging pader siya para sa bata sa likuran niya. Ang atensyon na nalikha ng komosyon ay nakatawag pansin sa ilang mga taong kalye. Isang driver ng tricycle ang bumusina ng malakas at sumigaw. Isang alay na nagtitinda ng sigarilyo ang dumampot ng bato at ibinato sa aso. Sa wakas, sa dami ng ingay at kaguluhan, ang aso ay tumahol ng huli bago tumakbo palayo. Ang buntot ay nakapagitna sa mga binti. Nawala ang tensyon sa hangin. Huminga ng malalim si Raph, naramdaman ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Okay ka lang bata? Tanong niya. Nilingon ng batang lalaki na dahan-dahang nag-aangat ng tingin. Bago pa makasagot ang bata, isang babae ang tumatakbong dumating. Sumisigaw ng pangalan. Inigo, anak. Niyakap ng babae ang kanyang anak ng mahigpit, umiiyak sa takot at ginhawa. Tumingin siya kay Raph, ang mga matay puno ng pasasalamat. Sir, salamat po. Diyos ko, salamat po. Hindi makasagot si Raph. Ang tanging nagawa niya ay tumango. Ang adrenaline ay unti-unting nawawala. At ang pumalit dito ay isang malamig at mabigat na pakiramdam. Ang relos. Nanginginig ang kanyang kamay nang itaas niya ito para tingnan ang oras. Ang salamin ng relos ay nabasag ng bahagya mula sa pagkakasalag sa aso. Ngunit malinaw pa rin ang ipinapakita ng mga kamay nito. 10:15 a.m. Tapos na. Ang interview ay 10:00. Kahit anong gawin niya, huli na siya ng 15 minuto. Sa Makati, ang 15 segundo ay katumbas na ng habambuhay. Ang ingay ng tulay ay bumalik. Ang mga busina, ang sigawan ng mga dispatcher, ang aling-awngaw ng syudad. Ngunit ngayon, para itong mga tinig na humuhusga sa kanya. Isang koro ng kabiguan. Sir, okay lang po kayo? May sugat po kayo sa braso. Sabi ng ina ni Inigo, itinuturo ang braso ni Raph na may maliit na kalmot. Ngumiti lang si Raph, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala to. Sige na ma'am, iuwi niyo na yung bata. Tumalikod siya bago pa man makapagpasalamat muli ang babae. Naglakad siya palayo. Bawat hakbang ay parang may pabigat na 1 tonelada. Hindi na niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay hindi siya pwedeng pumunta sa Makati. At hindi pa siya pwedeng umuwi kay Luna. Paano niya sasabihin sa anak niya na ang mga bituin ay mananatiling butas sa kanilang kisame? Ang init ng araw ay tumutusok sa kanyang balat, pero mas matindi ang bigat sa kanyang dibdib. Ang pag-asang binitbit niya kaninang umaga ay parang tubig na naubos sa disyerto. Ang folder na kanina'y hawak niya nang may pag-iingat ay nayupi at nabasa ng laway ng aso. Simbolo ng kanyang bigong kapalaran. Nagpalakad-lakad siya hanggang sa mapadpad sa tapat ng isang sanglaan. Napatingin siya sa kanyang relos, ang basag na salamin, ang tanging alaala mula sa kanyang ama. Isinuot niya ito kanina para magmukhang presentable. Ngayon, ito na lang ang natitira sa kanya. Pumasok siya sa loob. Ang lamig ng aircon ay hindi nakabawas sa bigat na kanyang nararamdaman. Paglabas niya, ang relos ay wala na sa kanyang pulso. Ang kapalit nito ay ilang pirasong lukot na pera sa kanyang bulsa. Sapat para sa upa ngayong linggo.
Sapat para sa pagkain, sapat para mabuhay. Pero pakiramdam niya, isang bahagi niya ang namatay. Gabi na nang umuwi si Raph. Nadatnan niya si Luna na naghihintay sa may pinto. Ang mga matay kumikinang sa pag-asa. Papa, kamusta po ang interview? Lumuhod si Raph at ngumiti. Ipinakita niya ang isang supot ng fried chicken, ang paborito ni Luna. Kumain muna tayo, anak. Pagod si Papa. Habang kumakain sila sa sahig, sa liwanag ng isang debateryang ilaw, patuloy ang pag-asa sa mga mata ni Luna. Tatawag na lang daw po sila, Papa. Oo, anak. Pagsisinungaling ni Raph. Tatawag na lang daw sila. Nang gabing iyon, habang magkatabi silang nakahiga, muling narinig ni Raph ang bulong ni Luna. Papa, bilangin natin yung mga bituin. Sumunod si Raph. Tumingala siya sa madilim na kisame. Sa mga pamilyar na bitak at butas, 1, 2, 3. Ngunit ngayon, hindi na ito mga bituin ng pangarap. Ito ay mga marka ng kanyang pagkatalo. Mga paalala ng isang pagkakataon na pinalampas niya. Habang binibilang niya ang mga ito, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi na wala sa dilim. Sa gitna ng katahimikan ng tondo, habang ang kanyang anak ay payapang nakatulog sa tabi niya, isang katotohanan ang bumulong sa kanyang isipan, paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Huli na ako. Ang katahimikan sa penthouse ni Helena Montoya ay may sariling bigat. Ito ay isang katahimikan na binili ng pera. Soundproof na mga bintanang mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng buong kalangitan ng Makati, ngunit isinasara ang ingay nito sa labas. Ito ay isang katahimikang nilikha ng kapangyarihan. Nakatayo si Helena, ang kanyang likod ay tuwid na parang isang sundalo nakatingin sa syudad sa ibaba. Ang mga gusali ay parang mga sundalong nakahilera at siya ang kanilang general. Sa kanyang kamay, isang baso ng tubig na may yelo. Ang tunog ng paggalaw ng yelo, ang tanging kumakalansing sa malawak na opisina. Sa harap niya, 2 lalaking nakasuit ang pinagpapawisan kahit na ang aircon ay nakatodo sa lamig. The numbers are not suggestions, Mr. Tan. They are requirements mo. Sabi ni Helena. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelong nasa kanyang baso. Hindi siya lumingon. Ang refleksyon niya sa salamin ang kausap ng mga bisita. Isang refleksyon na perpekto, walang emosyon at nakakatakot. Pero Ma'am Helena, ang hinihingi ninyo, ang hinihingi ko ay resulta. Putol niya. Kung hindi ninyo kaya, maraming ibang kumpanya ang nakapila. Now, if you'll excuse me, iyon lang. Isang senyales para umalis na sila. Walang pakikipagkamay, walang ngiti, transaksyon lang. Nang maiwan siyang mag-isa, hindi tagumpay ang kanyang naramdaman, kundi pagkainip. Ang lahat ay paulit-ulit na lang. Mga numero, mga kontrata, mga taong takot sa kanya. Ito ang kahariang binuo niya mula sa abo nang naiwan ng kanyang asawa. Isang toring gawa sa salamin at bakal. Ligtas, nakakulong. Biglang bumukas ang pinto. Ang kanyang personal assistant na si Anya ay pumasok, hingal na hingal. Isang bagay na hindi nito kailanman ginagawa. I told you, no interruptions. Sabi ni Helena, may bahid ng iritasyon sa kanyang boses. Ma'am, si Sir Inigo po. Sabi ni Anya, nanginginig ang boses. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Helena. Binitawan niya ang baso. Ang ingay ng pagbagsak nito sa sahig na gawa sa marmol ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Anong nangyari sa anak ko? Tanong niya. Ang boses ay basag. Hindi na malamig, kundi matalim sa takot. May aso po sa may tulay. Muntik na po siyang, pero okay na po siya. May tumulong po sa kanya. Ligtas po siya. Ang mga salitang ligtas po siya lang ang narinig ni Helena. Napahawak siya sa kanyang mesa
Ang mga daliri ay namumuti sa higpit ng kapit. Ang general ay nawala. Ang natira ay isang ina. "Umalis na kayo," sabi niya sa mga negosyante na natigilan sa may pinto. Hindi na tinitingnan ang mga ito. "Anya, where is my son? I want to see him. Now." Ilang oras ang lumipas. Si Inigo ay ligtas nang natutulog sa kanyang kwarto. May bahagyang lagnat dahil sa takot. Si Helena ay nakaupo sa kanyang private study sa harap ng isang malaking monitor. Ang pakiramdam ng ginhawa ay napalitan na ng ibang emosyon. Galit sa kapabayaan ng yaya at isang matinding kuryusidad. Pinindot niya ang play. Ang video mula sa isang security camera sa kalye ay malabo, pero sapat na para makita ang lahat. Nakita niya ang takot sa mukha ng kanyang anak. Nakita niya ang aso at nakita niya ang isang lalaki. Isang lalaking payat, nakasuot ng kupas na polo, may hawak na folder. Isang ordinaryong tao. Ngunit may kakaiba sa paraan ng pagkilos nito. Walang pag-aalinlangan. Pinanood niya kung paano nito hinarang ang sarili para protektahan si Inigo. Hindi niya pinansin ang aso. Ang mga mata ni Helena ay nakatuon sa mukha ng lalaki. Kahit sa malabong video, nakita niya ito. Isang determinasyon, isang kapayapaan sa gitna ng panganib. Isang bagay na hindi niya nakikita sa mga boardroom. Isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Pagkatapos ng lahat, nang dumating ang tulong, ang lalaki ay simpleng tumalikod at umalis. Walang hininging kapalit, walang pagpapakilala. Paulit-ulit niyang pinanood ang video. Sino ang lalaking ito? Sa mundo ni Helena, ang lahat ay may presyo. Ang lahat ng kilos ay may motibo. Ang kabutihan na walang hinihintay na kapalit ay isang bagay na banyaga. Halos imposible. Pumasok si Anya sa study. "Ma'am, na-check na po ng doktor si Sir Inigo. Okay na po talaga siya. Gusto niyo po bang ipahanap ko ang contact details ng lalaki? Gusto niyo po bang magpadala tayo ng tseke bilang pasasalamat?" Isang tseke. Ganoon kadali. Isang pirasong papel para bayaran ang kaligtasan ng kanyang anak. Iyon ang gagawin ng dating Helena. Isasara ang issue. Babalik sa mga numero. Pero habang tinititigan niya ang nakapause na imahe ng lalaki sa screen, ang pagod, ngunit determinado nitong mukha, alam niyang hindi sapat ang isang tseke. May gusto siyang malaman. May kailangan siyang maintindihan. Tumingin siya kay Anya. Ang malamig na awtoridad ay bumabalik sa kanyang boses. Ngunit ngayon ay may kasama itong intriga. "Hindi po, ma'am. Huwag tseke," sabi ni Helena. Ang mga matay hindi humihiwalay sa screen. "Hanapin mo siya. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. At kapag nahanap mo na..." Tumigil siya sandali. Isang desisyon ang nabubuo sa kanyang isipan. Dalhin mo siya sa akin. Samantala, sa isang maliit na kwarto sa Tondo, kakatapos lang kumain ni Raph at Luna. Ang supot ng fried chicken ay ubos na, pero ang kabiguan sa puso ni Raph ay hindi nababawasan. Nakahiga na sila ngayon, magkatabi sa dilim. Sinusubukan ni Raph na matulog, pero ang bawat pikit niya ay nagbabalik sa imahe ng nabasag niyang relos at sa nawalang pagkakataon. Biglang nagring ang kanyang lumang cellphone, ang tunog nito'y nakakagulat sa katahimikan ng gabi. Isang unknown number. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. "Hello?" Isang boses ng babae ang sumagot sa kabilang linya. Professional at malamig. Isang boses na hindi galing sa Tondo. "Is this Mr. Rafael Cruz?" "Oo po, ako nga po," sagot ni Raph na papaupo. "Good evening, Mr. Cruz. My name is Anya. I'm the executive assistant to Mrs. Helena Montoya." Walang ideya si Raph kung sino si Helena Montoya. "Pinapatawag po kayo ni Mrs. Helena Montoya." Ang gusali ng Montoya Corp ay parang isang higanting salamin na sumusundot sa langit. Nakatayo sa tapat nito, naramdaman ni Rafael Cruz na para siyang isang langgam na naligaw sa hardin ng mga higante.
Ang polo na isinuot niya, ang pinakamaganda niyang polo, ay tila lalong kumupas sa ilalim ng nakakasilaw na sikat ng araw na tumatalbog mula sa gusali. Pinagpawisan ng kanyang likod, hindi lang dahil sa init ng biyahe, kundi dahil sa lamig ng kaba na gumagapang sa kanyang sikmura. Pagpasok niya sa lobby, ang unang bumungad sa kanya ay ang lamig. Isang artipisyal na lamig na hindi niya kailanman naramdaman sa tondo. Ang sahig ay gawa sa marmol na napakakintab. Kaya niyang makita ang sarili niyang refleksyon. Isang lalaking pagod na ang sapatos ay may bakas pa ng putik mula sa eskinita. Ang lahat ng tao sa paligid niya ay gumagalaw nang may tiyak na layunin. Nakasuot ng mga damit na mas mahal pa sa isang buwang upa niya. Walang tumitingin sa kanya, pero pakiramdam niya'y pinagtitinginan siya ng lahat. "Sir, may appointment po kayo?" Tanong ng babae sa reception. Ang ngiti nito'y professional, pero walang init. "Rafael Cruz po. Pinapatawag daw po ako ni Mrs. Montoya." Ang pangalan ng babae ay tila isang magic word. Biglang nagbago ang pakikitungo sa kanya. Iginaya siya ng isang guard papunta sa isang pribadong elevator. Habang paakyat sila, sa bawat palapag na kanilang nilalagpasan, lalong bumibigat ang hangin sa kanyang dibdib. Ang opisina ni Helena Montoya ay hindi isang opisina. Isa itong kaharian, ang isang buong paderay salamin, nagpapakita ng tanawin ng buong syudad na parang isang laruan sa kanyang paanan. Nakatayo si Helena malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. "Mr. Cruz," sabi nito, hindi lumilingon. Ang boses niya ay pamilyar, ang parehong malamig at kontroladong boses na narinig niya sa telepono. "Ma'am," sagot ni Raf. Ang boses niya ay bahagyang paos. "Magandang umaga po." Humarap si Helena. Sa personal, mas nakakatakot siya. Ang kanyang kagandahan ay matalim. Ang kanyang mga matay tila kayang basahin ang pinakatatago mong kahinaan. Wala siyang sinabing, "Maupo ka." Tinitigan lang siya nito mula ulo hanggang paa. "I saw the security footage," sabi niya, diretsahan. "You saved my son's life." Hindi ito isang papuri, isa itong statement of fact. Kahit sino naman po sigurong ama, yun din po ang gagawin. Mahinang sagot ni Raf. Hindi ngumiti si Helena. Naglakad siya papunta sa kanyang malaking mesa at may kinuha itong folder. Mas bago at mas makapal kaysa sa luma niyang folder. "Hindi ako naniniwala sa utang na loob, Mr. Cruz. Naniniwala ako sa tamang kabayaran." Binuksan niya ang folder. "I had my assistant do a background check on you. Marami kang naging trabaho. Construction worker, messenger, security guard. Walang permanenteng posisyon." Naramdaman ni Raf ang pag-init ng kanyang mukha. Pakiramdam niya'y hinuhubaran siya sa harap ng babaeng ito. "I am offering you a job," pagpapatuloy ni Helena. "You will be my son's personal driver. You will take him to and from school. You will accompany him to his extracurricular activities. You will ensure his safety at all times." Inilatag niya ang isang kontrata sa mesa. "Ang sahod ay triple ng kinikita mo sa huli mong trabaho. May kasamang SSS PhilHealth at educational assistance para sa anak mo." Natigilan si Raf. Ang alok ay isang milagro. Isang sagot sa lahat ng kanyang dasal. Pero ang paraan ng pagkakasabi nito, ang malamig na transaksyon, parang binibili nito ang kanyang kabayanihan. Parang binibigyan ng presyo ang isang bagay na ginawa niya ng bukal sa kanyang puso. Bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto ng opisina nang walang katok. Isang lalaking matangkad at nakasuot ng mamahaling suit ang pumasok. Ang kanyang sapatos ay kumikinang at ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Helena, I was just about to..." Napatigil ang lalaki nang makita si Raf. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na may halong pagtataka at pandidiri. "Sino to?" "Marco, this is Mr. Cruz," sabi ni Helena. Siya ang bagong driver ni Inigo. Ang ngiti ni Marco ay naging isang ngisi. Lumapit ito kay Helena at bumulong.
pero sapat na ang lakas para marinig ni Raf. Driver, saan mo naman to napulot? Sa tondo? Akala ko ba mataas ang standards mo? Naramdaman ni Raf ang paghigpit ng kanyang kamao sa kanyang gilid. Ang bawat salita ni Marco ay parang isang sampal. He saved Inigo's life, mariing sabi ni Helena. Ah, the hero, sabi ni Marco. Puno ng sarkasmo ang boses. Kaya pala. Well, I hope you know what you're doing. Minsan, ang mga bayani ay may tinatagong ibang motibo. Tumingin ito ng diretso kay Raf. Ang mga matay ng iinsulto. Isang salita lang ang gustong sabihin ni Raf. Hindi, salamat. Hindi ko kailangan ng trabaho kung ganito ang tingin ninyo sa akin. Aalis na lang ako at babalutin ang sarili ko sa natitira ko pang dangal. Pero biglang pumasok sa isip niya si Luna. Ang mukha nitong umaasa. Ang tanong nito tungkol sa mga bituin. Ang pangako niya. Ang dangal ay hindi maipapakain sa anak ko. Huminga siya ng malalim, nilunok ang kanyang pride. Tumingin siya kay Helena, hindi pinapansin si Marco. Tinantanggap ko po, ma'am. Isang bahagyang pagbabago ang nakita ni Raf sa mga mata ni Helena. Hindi niya masabi kung ito ba ay gulat o respeto. Good, magsimula ka bukas, sabi nito. At bumalik na sa pagiging abala. Tapos na ang usapan. Naglakad si Raf palabas ng opisina. Naramdaman niya ang matalim na titig ni Marco sa kanyang likuran. Pagkasara ng pinto, narinig pa niya ang huling sinabi nito kay Helena. Isang babala na tumatak sa kanyang isipan. Hindi mo alam kung sino ang pinapasok mo sa buhay mo, Helena. Sa unang linggo, si Rafael Cruz ay isang anino lamang sa rearview mirror ni Helena. Isang aninong laging nasa oras, isang aninong tahimik na nagbubukas ng pinto ng kotse. Isang aninong mahusay magmaneho, nakabisado ang bawat liko at shortcut sa magulong trapiko ng Maynila. Para kay Helena, siya ay isang mahusay na solusyon sa isang problema. Isang pangalan sa payroll, isang empleyado. Ngunit unti-unti, ang anino ay nagsimulang magkaroon ng anyo. Nagsimula ito sa mga simpleng bagay. Napansin ni Helena na tuwing sinusundo ni Raf si Inigo mula sa eskwelahan, hindi lang nito tinatanong kung kumusta ang araw mo. Tinatanong nito, anong bagong natutunan mo sa science? O sino ang tinalo ninyo sa soccer kanina? Mga tanong na may interes. Mga tanong na matagal nang hindi na itatanong ni Helena sa sarili niyang anak. Isang hapon, na-delay ang meeting niya. Pagdating niya sa pick-up point kung saan naghihintay ang sasakyan, inasahan niyang makikita ang isang naiinip na Inigo na naglalaro sa kanyang tablet. Sa halip, ang narinig niya ay isang mahinang halakhak. Sumilip siya sa bintana ng kotse. Nakaupo si Raf sa backseat, katabi si Inigo. Sa mga kamay nila, may maliliit na bangkang papel na gawa sa resibo ng gasolina. Itinuturo ni Raf kung paano ito palutangin sa isang boteng puno ng tubig. At si Inigo, ang kanyang tahimik at laging malungkot na anak, ay tumatawa. Isang tawa na dalisay at masaya. Napatigil si Helena. Kailan niya huling narinig tumawa ng ganyan si Inigo? Hindi niya maalala. Saglit siyang nagtago sa likod ng isang poste. Pinapanood ang eksenang yon. Isang simpleng sandali ng kaligayahan na hindi nabibili ng pera. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari isang umaga dahil sa isang pagkakamali sa schedule. Kinailangan ni Raf na isama ang sarili niyang anak, si Luna, sa paghatid kay Inigo. Tumawag ito para humingi ng paumanhin. Ang boses ay puno ng hiya, pero walang magawa si Helena. Pagpasok niya sa kotse, nakita niya ang isang maliit na batang babae na may 2 tirintas at mga matang kasing liwanag ng araw. Good morning po, ma'am. Bati nito, walang bahid ng takot o hiya. Sa buong biyahe, si Luna ang nagsalita. Kinuwento niya ang tungkol sa kanyang alagang tuta na si Tagpi at kung paano niya tinutulungan ang kanyang papa sa paglalaba.
Habang nakikinig, hindi mapigilan ni Helena na ikumpara ang mundo ni Luna sa mundo ni Inigo. Alam na niyo po ba, sabi ni Luna, nakatingin sa kisame ng mamahaling sasakyan. Ang ganda po ng kisame ninyo. Walang bituin. Napakunot ang noo ni Helena. Bituin? Opo, masayang sagot ni Luna. Sa bahay po namin, ang dami-daming bituin sa kisame. Binibilang po namin ni Papa gabi-gabi bago matulog. Natahimik si Helena. Tumingin siya kay Raph sa rearview mirror. Nakita niya ang bahagyang pag-igting ng panga nito, isang mabilis na pag-iwas ng tingin. At sa isang iglap, naintindihan niya. Ang mga bituin ni Luna ay hindi mga palamuti. Ito ay mga butas, mga lamat, mga simbolo ng isang buhay na hindi niya kayang lubos na maunawaan. Isang matinding kirot ang gumuhit sa puso ni Helena. Hindi awa, isang bagay na mas malalim, isang bagay na nakakahiya. Nang hapong iyon, habang pauwi sila mula sa isang exclusive village sa Alabang, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang langit ay naging itim sa loob lamang ng ilang minuto. Kasabay ng malakas na kulog, biglang namatay ang makina ng sasakyan. What happened? Tanong ni Helena. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkaalarma. Mukhang nag-overheat, ma'am. Kalmadong sagot ni Raph habang sinusubukang i-start muli ang sasakyan. Walang nangyari. Nasa gitna sila ng isang kalyeng walang gaanong dumadaan. Ang signal ng cellphone ay mahina. Naramdaman ni Helena ang isang pamilyar na pakiramdam. Ang pagkawala ng kontrol. Napayakap si Inigo sa kanya. Takot sa dilim at sa lakas ng ulan. Stay here. Bababa po ako para tingnan, sabi ni Raph. Don't be ridiculous. Ang lakas ng ulan. Protesta ni Helena. Hindi siya pinansin ni Raph. Hinubad nito ang kanyang manipis na jacket, inabot sa backseat. Isuot niyo po ito kay Inigo, ma'am, para hindi siya ginawin. Bumaba ito ng sasakyan at hinarap ang rumaragasang ulan. Binuksan niya ang hood ng sasakyan at sa loob ng ilang minuto, ang nakikita lang ni Helena ay ang anino nito na gumagalaw sa ilalim ng emergency lights. Basang-basa. Sa sandaling iyon, hindi siya ang driver at hindi siya ang amo. Sa loob ng bakal at salamin na kahong yon, siya at ang kanyang anak ay walang magawa. Ang tanging taong nakakaalam ng gagawin ay ang lalaking nasa labas na hindi natitinag ng bagyo. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Raph sa loob. Tumutulo ang tubig mula sa kanyang buhok at damit. Hindi po kakayanin, ma'am, Nam. Kailangan po nating maghintay ng tulong. Tumawag si Helena sa kanyang security team. Habang naghihintay sila, walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang patak ng ulan sa bubong ng sasakyan at ang mahinang paghinga ni Inigo na nakatulog na sa kanyang balikat. Tumingin si Helena sa rearview mirror. Nakatingin din si Raph sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata sa unang pagkakataon, hindi bilang amo at empleyado, kundi bilang dalawang taong magkasama sa isang hindi inaasahang sitwasyon. Walang sinabi si Raph. Ngumiti lang ito ng bahagya. Isang ngingiting nagsasabing, okay lang ang lahat. Pagdating ng backup car, tahimik silang lumipat. Sa biyahe pa uwi, iba na ang katahimikan. Hindi na ito mabigat o awkward. Ito ay isang katahimikan na may kasamang pag-unawa. Lihim na sumusulyap si Helena kay Raph, na ngayon ay nakaupo na sa passenger seat sa harap. Napansin niya ang mga bagay na hindi niya napapansin noon. Ang pagod sa mga mata nito, ang kalyo sa mga kamay, ang tahimik na dignidad sa paraan ng kanyang pag-upo. Hindi na siya isang anino, isa na siyang tao. Pagdating nila sa mansyon, tulog pa rin si Inigo. Maingat itong binuhat ni Raph mula sa sasakyan. Nagpresenta si Helena na tulungan siya, pero umiling ito. Kaya ko po, ma'am. Dinala niya si Inigo hanggang sa kwarto nito. Pagkatapos, nagpaalam na siya para umuwi. Bago siya tuluyang makalabas ng pinto, ang inaantok na boses ni Inigo ay narinig mula sa itaas ng hagdanan.
Nakatayo ito roon, yakap-yakap ang kumot. "Mommy?" "Yes, anak? Bakit ka bumangon?" Tumingin si Inigo kay Helena. Pagkatapos ay sa papalayong anyo ni Raph. Ang kanyang tanong ay simple, inosente, ngunit tumama ito kay Helena na parang isang malakas na kulog. "Mommy, pwede bang maging tatay ko si Kuya Raph?" Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakahinga ng maluwag si Rafael Cruz. Ang hangin sa Tondo ay ganoon pa rin, masikip at mainit. Pero para sa kanya, may dala na itong pag-asa. Ang sahod mula sa Montoya Corp ay higit pa sa sapat. Nakakabayad na siya sa utang ng hindi kinakapos. Ang pinakamahalaga sa lahat, ang pagkain sa kanilang mesa ay hindi na laging pang isang kahig-isang tuka. Isang Sabado ng gabi, umuwi si Raph na may dalang isang malaking kahon ng pizza. "Pizza!" sigaw ni Luna, ang mga matay nanlaki sa tuwa. Ito ay isang luho na minsan lang sa isang taon nilang natitikman. Habang nakaupo sila sa sahig, pinagsasaluhan ang bawat slice, pinanood ni Raph ang kanyang anak. Ang ngiti nito ay mas matamis pa sa anumang pagkain. Ito na yon, ang bunga ng kanyang trabaho, ang pakiramdam na nabibigyan niya ng kahit kaunting ginhawa ang kanyang pamilya. "Papa," sabi ni Luna habang ngumunguya. "Hindi na po ba tayo lilipat ng bahay?" Napatigil si Raph. "Bakit mo naman natanong, anak?" "Sabi po kasi ni Aling Nena, baka daw po paalisin tayo dito. May gagawin daw pong malaking building." Hinawakan ni Raph ang kamay ng anak. "Huwag kang mag-alala. Hindi tayo aalis. Nandito lang tayo." Ngunit kinabukasan, habang naghihintay siya kay Ma'am Helena sa parking lot ng isang mamahaling country club, isang anino ng pag-aalala ang nagsimulang bumalik. Nasa loob siya ng kotse, nakabukas ang bintana, nang bahagya, nang marinig niya ang boses ni Helena mula sa labas. Nakikipag-usap ito sa telepono at ang boses nito ay hindi kalmado. Ito ang boses ng CEO, hindi ng ina ni Inigo. "I don't care what the community leaders say," mariing sabi ni Helena. "We need to fast-track the Tondo demolition. Marco is pushing for it, and the board is getting impatient." Tondo, demolition. Ang dalawang salitang yon ay tumama kay Raph na parang suntok sa sikmura. Napahigpit ang hawak niya sa manibela. Hindi. Baka ibang Tondo. Maraming lugar sa Maynila. Hindi pwedeng sa kanila. Sinubukan niyang iwaksi ito sa kanyang isipan. Isang masamang pagkakataon lang. Nagkataon lang na pareho ang pangalan ng lugar. Pero ang pakiramdam na yon, isang malamig na takot, ay hindi na nawala sa buong araw. Gabi na nang ihatid niya si Helena pabalik sa mansyon nito. Pagkatapos, minaneho niya ang sasakyan pabalik sa Tondo. Habang papalapit siya sa kanilang eskinita, napansin niyang may kakaiba. Ang mga kapitbahay niya ay nagkukumpulan sa tapat ng maliit na community hall. Ang kanilang mga boses ay naghahalo-halo. May pag-aalala, may galit, may pagkalito. Ipinark niya ang sasakyan sa malayo at naglakad papalapit. "Ano ang nangyayari dito?" tanong niya kay Mang Berto, isang matandang karpintero. "Raph, mabutit dumating ka," sabi ng matanda. Ang muka'y gusot sa pag-aalala. Itinuro nito ang isang pirasong puting papel na nakapaskil sa pader ng hall. "Tingnan mo to. Kaninang hapon lang yan, idinikit." Sumiksik si Raph sa mga tao. Ang bawat hakbang papalapit sa pader ay parang nagpapabigat sa kanyang mga paa. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang formal na anunsyo, nakasulat sa Tagalog at Ingles, mga salitang legal na hindi niya lubos maintindihan. Ngunit ang mensahe ay malinaw na malinaw. Notice of eviction and demolition. Ang mga salita ay lumabo sa kanyang paningin. Ang tanging nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso ay ang bagay na nasa pinakataas ng papel, isang logo. Ang pamilyar na logo ng isang tureng sumisibol pataas. Ang parehong logo na nakatahi sa kanyang uniforme
Ang parehong logo na nakaukit sa pinto ng sasakyang minamaneho niya araw-araw. Montoya Corp. Sa isang iglap, ang lahat ay nagkadugtong-dugtong. Ang pag-uusap sa telepono, ang sinabi ni Aling Nena, ang takot sa mga mata ng kanyang mga kapitbahay, ang pizza na kinain nila ni Luna kagabi, ang kumpanyang nagligtas sa kanya mula sa kahirapan, ay ang parehong kumpanyang sisira sa kanyang tahanan. Ang kamay na nagpakain sa kanyang anak ay ang parehong kamay na magtataboy sa kanila sa kalye. Napaatras si Raph. Nabangga ang mga tao sa likuran niya. Hindi niya marinig ang kanilang mga reklamo. Ang tanging naririnig niya ay ang pag-ugong sa kanyang tainga. Tumingala siya at mula sa masikip na eskinita ng tondo, natanaw niya ang mga nagkikinangang ilaw ng kalangitan ng Makati. Ang toring salamin kung saan nagtatrabaho si Ma'am Helena, hindi na ito isang simbolo ng pag-asa para sa kanya. Ngayon, ito ay isang halimaw na nakatingin mula sa malayo. Naghahandang lamunin ang lahat ng mahalaga sa kanya. Tumalikod siya at naglakad palayo. Ang mga paay walang direksyon. Ang pakiramdam ng pagkakanulo ay mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Ang pangalan sa screen ay Ma'am Helena. Nag-aalangan siyang sagutin ito. Hello? Raph? Sabi ng boses sa kabilang linya. Kakaiba ang tono nito. Sa unang pagkakataon, may narinig siyang bahid ng lambing. Pasensya na kung gabi na. Naisip ko lang. Inigo wants you to join us for dinner tomorrow. Kung okay lang sa'yo. Napatigil si Raph sa gitna ng eskinita. Isang imbitasyon para sa hapunan. Isang normal na bagay. Ngunit ngayon, ito ay parang isang malupit na biro. Hinawakan niya ang telepono nang mahigpit, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit at pighati. Ma'am. Nagsimula siya. Ang boses niya ay basag at halos hindi marinig. May kailangan po tayong pag-usapan. Pinili ni Helena ang isang maliit at pribadong silid sa kanyang opisina para sa pag-uusap. Akala niya, mas komportable ito kaysa sa nak-intimidang boardroom. Nagkamali siya. Ang katahimikan sa pagitan nila ni Raph ay mas mabigat pa kaysa sa salamin ng kanyang bintana. Si Raph ay nakaupo sa tapat niya. Ang mga kamay ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Ang anino ng pagod at determinasyon na laging nakikita ni Helena sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Sakit at pagkadismaya. Totoo po ba, ma'am? Iyon ang unang sinabi ni Raph. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Ang Montoya Corp, kami po ba yung i-demolish? Walang puwang para sa pagsisinungaling. Tumango si Helena, pinipilit na panatilihin ang kanyang profesional na anyo. It's a redevelopment project, Raph. Matagal na itong plano. It will provide more jobs, a cleaner environment. Paano po kami? Putol ni Raph. Ang kalma sa kanyang boses ay unti-unting nawawala. Saan po kami pupunta? Ang mga kapitbahay ko, ang pamilya ko. Paano po kami magkakaroon ng trabaho kung wala na kaming bahay? There are relocation plans, sagot ni Helena. Ngunit kahit sa sarili niyang pandinig, ang mga salita ay walang laman. The company will provide assistance. Assistance? Mapait na tumawa si Raph. Alam niyo po ba kung ano yung relocation site na sinasabi ninyo? Isang lugar na walang tubig, walang kuryente, malayo sa lahat. Hindi po yung tulong, ma'am. Isa po yung parusa. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Helena na wala siyang maisagot. Nakita niya ang proyekto bilang mga numero sa papel, isang business plan na may projected profit. Ngayon, sa harap niya, ang proyekto ay may mukha. Ang mukha ng isang mabuting tao na pinagkakatiwalaan ng kanyang anak at unti-unti ay pinagkakatiwalaan na rin niya. It's business, Raph. It's not personal. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa kanyang bibig bago niya pa mapigilan.
At sa sandaling iyon, nakita niya ang pagguho ng respeto sa mga mata ni Raf. Hindi personal, umiling si Raf. Ang tahanan po namin, ang buhay po namin, hindi po personal sa inyo. Pero sa amin, ma'am, iyon na po ang lahat. Tumayo si Raf. Salamat po sa oras ninyo, ma'am. At salamat po sa alok na hapunan. Pero hindi ko po yata kayang makiupo sa mesang nagpaplanong sirain ang kinabukasan ng anak ko. Lumabas siya ng silid, iniwan si Helena na nakatulala. Ang mga salita ni Raf ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Kinabukasan, ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahihipo. Walang nagsasalita sa kotse. Si Inigo lang ang hindi nakakaramdam nito. Masayang nagkukwento tungkol sa kanyang mga kaklase. Ngunit si Helena at Raf ay nasa kani-kanilang mundo. Pinaghihiwalay ng isang pader ng katotohanan na biglang itinayo sa pagitan nila. Ang pagbabagong ito ay hindi nakaligtas sa matalas na mata ni Marcos Salazar. Sa isang board meeting, napansin niya ang distansya sa pagitan ni Helena at ng anino nitong driver. Pagkatapos ng meeting, sinadya niyang puntahan si Helena sa kanyang opisina. Mukhang may problema ang Reyna at ang kanyang alagad, sabi ni Marco. Umupo sa silya sa harap ng mesa ni Helena nang walang paanyaya. I don't have time for your games, Marco. Malamig na sagot ni Helena. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang laptop. Oh, but this is a very interesting game. Ngumisi si Marco. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang screen kay Helena. Tingnan mo. Nasa screen ang isang article mula sa isang hindi kilalang blog. Ang headline ay malaki at nakakaintriga. Ang bayaning driver, tunay na kabutihan o isang planadong panloloko. Sa ilalim nito, isang larawan ni Raf. Pero hindi ito ordinaryong larawan. Ito ay kuha sa isang anggulo na tila nag-aabang siya, malapit sa tulay kung saan nangyari ang insidente. Kasunod nito, isang litrato, halatang-halatang photoshopped, ni Raf na nakatayo sa labas ng isang mamahaling bar sa Makati na tila sanay sa marangyang buhay. What is this trash? Tanong ni Helena, pero hindi niya maialis ang kanyang mga mata sa screen. It's a narrative, my dear Helena, sabi ni Marco. Isang kwento tungkol sa isang lalaking desperado na nakakita ng pagkakataon. Isang lalaking nag-imbestiga kung saan dumadaan ang anak ng isang mayamang CEO. Isang lalaking nagsagawa ng isang heroic act para makuha ang tiwala at pera mo. That's absurd. It's a lie. Is it? Tinitigan ni Marco si Helena. Hindi ka ba nagtataka? Isang perpektong pagkakataon. Ikaw, na kilala sa pagiging mailap at protektado, ay bigla na lang nagpapasok ng isang estranghero sa buhay mo. Isang estrangherong galing sa Tondo. Ang parehong Tondo na gusto nating paunlarin. May idinagdag si Marco. Ang boses niya ay bumaba na parang isang ahas. Naalala mo ba ang asawa mo, si Ricardo? Ganyan din siya. Masyadong mapagtiwala. At alam nating lahat kung saan siya dinala ng pagiging mapagtiwala niya. 'Di ba? Lalo na sa mga huling araw niya, may mga pagkakamali siyang nagawa kaugnay ng proyekto sa Tondo. Naramdaman ni Helena ang panlalamig ng kanyang dugo. Ang pagbanggit sa pagkamatay ni Ricardo at sa proyekto, iyon ay isang pagbabanta. Alam ni Marco ang mga sikretong pilit niyang ibinabaon. Sinubukan niyang magpakatatag. Get out of my office, Marco. Tumayo si Marco, ngumingiti. Pag-isipan mo, Helena, sino ang mas paniniwalaan ng board? Isang taong kilala nila ng maraming taon o isang driver na napulot mo lang sa kalye? Pagkaalis ni Marco, nanginginig na tinawagan ni Helena si Anya. I want another background check on Rafael Cruz. Deeper. I want to know everything. Utang, mga kaaway, lahat. Kahit ayaw niyang aminin, isang maliit na butil ng lason, isang butil ng pagdududa ang itinanim ni Marco sa kanyang puso. Ang kanyang nakaraan, ang pagkakanulo na dinanas niya, ay isang sugat na hindi pa ganap na naghihilom. At ngayon,
Si Marco ay naglagay ng asin sa sugat na yon. Kinagabihan, pumasok si Anya sa kanyang opisina. Ang mukha ay seryoso. Dala niya ang isang folder. Ma'am, ito na po ang resulta ng background check na pinagawa ninyo kay Mr. Cruz. And, tanong ni Helena, kinakabahan, nag-atubili si Anya. Ma'am, may record po siya. Kinuha ni Helena ang folder, binuksan ito nang nanginginig ang mga kamay. Sa ilalim ng listahan ng mga dati niyang trabaho, may isang entry na nakasulat sa pula. Criminal record, physical injuries, case number 4875, Manila City. Settled, napatitig si Helena sa mga salita. Physical injuries, karahasan. Ang imahe ni Raf na mahinahong nagpapalutang ng bangkang papel, kasama si Inigo, ay biglang nag-iba sa kanyang isipan. Napalitan ito ng imahe ng lalaking nasa blog, isang estranghero na may kakayahang manakit. Ang lason na itinanim ni Marco ay nagsimula ng kumalat. Ang biyahe papuntang Makati, kinabukasan ay ang pinakamahabang biyahe sa buhay ni Raf. Ang dating komportableng katahimikan sa loob ng kotse ay napalitan ng isang mabigat at nakakabiinging tensyon. Nakaupo si Inigo sa gitna nilang dalawa ni Helena sa backseat. Masayang nagkukwento tungkol sa kanyang bagong robot. Hindi alintana ang yelo na namumuo sa pagitan ng dalawang matanda. Sinusubukan ni Raf na ngumiti para sa bata, pero pakiramdam niya'y isang maskara ang kanyang suot. Bawat sulyap niya kay Helena sa rearview mirror ay sinasalubong ng malamig na pag-iwas. Ang babaeng unti-unti niyang nakitaan ng kabutihan ay tila muling nagtayo ng pader sa paligid nito. Isang pader na mas mataas at mas matibay kaysa dati. Pagkahatid nila kay Inigo sa eskwelahan, umikot si Raf para pagbuksan ng pinto si Helena. Ako na, sabi nito. Ang boses ay walang anumang emosyon. Siya na mismo ang nagbukas at sumara ng pinto. Dumiretso tayo sa opisina. May kailangan tayong pag-usapan. Ang bawat salita ay parang isang piraso ng yelo. Sa opisina, naroon na si Marco nakaupo sa isa sa mga silya na para bang pag-aari niya ang lugar. Isang ngisi ang gumuhit sa labi nito nang makita si Raf na pumasok. Doon pa lang, alam na ni Raf na mayroong mali. Hindi siya pinaupo ni Helena. Nanatili itong nakatayo sa likod ng kanyang malaking mesa. Ang mga kamay ay nakapatong dito, para bang kumukuha ng lakas. Hindi ito makatingin nang diretso sa kanya. Ang mga mata nito'y nakatuon sa isang punto sa dingding sa likuran ni Raf. May natanggap akong impormasyon, Raf. Nagsimula si Helena. Ang boses ay formal at malayo. Isang impormasyon na hindi mo sinabi sa akin noong tinanggap kita. Ipinatong niya ang isang folder sa mesa at itinulak ito palapit sa kanya. May criminal record ka. Napakunot ang noo ni Raf. Tumingin siya sa papel. Nakita niya ang mga salitang physical injuries. Bigla niyang naalala. Isang gabi, 3 taon na ang nakalipas. Isang kaibigan niyang tinderang buntis ang binastos ng isang lasing. Ipinagtanggol niya ito. Nagkasuntukan sila. Nagreklamo ang lasing pero naayos din agad sa barangay nang malaman ang totoong kwento. Ma'am, sandali po, sabi ni Raf. Isang biglaang pag-asa ang sumibol sa kanya. Kaya ko po yang ipaliwanag. Hindi po yan. Ipaliwanag? Sabat ni Marco. Tumatawa ng mahina. Ang record ay record. Nagpapakita yan ng pagkatao. 1 taong may kakayahang manakit. Ipinagtanggol ko lang po ang kaibigan ko. Giit ni Raf. Ang boses niya ay tumataas na. Hindi po ako masamang tao. Tumingin siya kay Helena. Nagmamakaawa. Ma'am, maniwala po kayo sa akin. Sa wakas, tumingin si Helena sa kanya. Ngunit ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi pag-unawa, kundi pagdududa at pagod. Isang takot na muling masaktan, muling maloko. Ang kumpanyang ito ay may sinusunod na patakaran. Sabi ni Helena, ang boses ay parang isang makina. Hindi namin maaaring baliwalain
ang ganitong klaseng impormasyon. For the safety of my son and the integrity of this company, I am suspending you from your duties, effective immediately. Suspendido? Ang salita ay parang lason sa dila ni Raph. Pero wala po akong ginagawang masama. There will be an internal investigation. Pagpapatuloy ni Helena, iniiwas muli ang tingin. Maari ka nang umalis. Gumuho ang mundo ni Raph. Ang lahat ng pag-asa na kanyang binuo ay nawasak sa loob lamang ng ilang segundo. Ang mga salita niya ay walang halaga laban sa isang pirasong papel na binaluktot ang katotohanan. Tumingin siya kay Marco na ngayon ay nakangiti na ng may tagumpay. Pagkatapos ay tumingin siya kay Helena, ang babaeng nagsimula na niyang hangaan na ngayon ay tumatalikod sa kanya. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tumango na lang siya, isang tango ng pagkatalo. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina, bawat hakbang ay parang milya ang layo. Ang pinto ay sumara sa kanyang likuran, kasabay ng pagsara ng isang kabanata sa kanyang buhay. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, naririnig niya ang isang maliit na boses na tumatawag sa kanya. Kuya Raph! Kuya Raph! Lumingon siya. Si Inigo tumatakbo palapit sa kanya. Ang yaya nito'y humahabol sa likuran. Bakit po kayo aalis? Hindi pa po tapos ang klase ko. Yumakap si Inigo sa kanyang mga binti. Ang init ng yakap ng bata ay parang isang kutsilyong sumaksak sa puso ni Raph. Lumuhod siya para magpantay sila. Kailangan nang umuwi ni Kuya Raph, Inigo, sabi niya. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Babalik po kayo bukas, di ba? Tanong ng bata. Ang mga matay puno ng pag-asa. Hindi kayang magsinungaling ni Raph. Hindi sa batang ito. Hinaplos niya ang buhok ni Inigo at niyakap ito ng mahigpit. Paalam, Inigo. Bakit po kayo nagpapaalam? Tanong ng bata. Ang boses ay nagsisimula ng mabasag. Aalis na po ba kayo? Isang tango lang ang naisagot ni Raph. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Hinalikan niya ang bata sa noo. Magpakabait ka, ha? Tumayo siya at mabilis na tumalikod. Bago pa man niya marinig ang pagsisimula ng mga hikbi ni Inigo, nagsimulang umambon nang makalabas siya sa gate. Hindi siya sumakay ng bus. Naglakad siya. Naglakad siya sa gitna ng ulan. Hindi alintana ang mga mamahaling kotseng bumubusina sa kanya. Ang malamig na ulan ay bumabasa sa kanyang uniforme. Ang uniformeng simbolo ng kanyang pag-asa na ngayon ay simbolo na ng kanyang kabiguan. Tumingala siya sa mga matataas na gusali ng Makati. Mula sa malayo, ang mga ito'y magaganda. Ngunit ngayon, para sa kanya, ang mga ito ay mga malamig na bato. Walang puso, walang kaluluwa. Ang lakad mula Makati hanggang Tondo ay parang isang paglalakbay pabalik sa simula. Mula sa malinis na kalsada, papunta sa mga putikan. Mula sa maliwanag na ilaw, papunta sa madilim na eskinita. Mula sa pag-asa, pabalik sa desperasyon. Pagod at basang-basa, narating niya ang kanilang bahay. Ang tanging gusto niya ay ang yakapin si Luna at kalimutan ang lahat. Ngunit pagliko niya sa kanilang eskinita, napatigil siya. Sa tapat ng kanilang pinto, naghihintay ang isang lalaki. Ang lalaking nagpapautang sa kanya. At sa likod nito, may dalawang lalaking malalaki ang katawan, nakahalukip-kip. Ang mga mukha'y walang emosyon. Ngumisi ang lalaking nagpapautang nang makita siya. Ayan na pala ang bayani ng Makati, sabi nito. Ang boses ay puno ng pangungutya. Nasaan na ang pera ko? Ang mansyon ni Helena ay hindi kailanman naging ganito katahimik. Isang katahimikan na sumisigaw. Nakatayo siya sa harap ng malawak na dining table. 3 plato ang nakahanda, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. 3 kubyertos, 3 kristal na baso. Perpekto, kontrolado, pero 2 upuan ang walang laman. Hindi pa rin po bababa si Sir Inigo, Yaya?
Tanong ni Helena. Hindi nililingon ang kasambahay sa likuran niya. Ayaw pa rin po, ma'am. Nakakandado po yung pinto ng kwarto niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Helena. Mula nang umalis si Ralph, hindi na siya kinakausap ng sarili niyang anak. Ang dati masunuring bata ay nag-alsa sa paraang alam nito sa pamamagitan ng pananahimik. Ang sandata na laging ginagamit ni Helena laban sa mundo ay ginagamit na ngayon laban sa kanya. Hayaan niyo na, sabi niya, ang boses ay pagod. Kumain na kayong lahat. Pero kayo po, ma'am, wala akong gana. Iniwan siyang mag-isa sa malawak na silid kainan. Umupo siya, tinitingnan ang pagkain na hindi niya kayang isubo. Ang bawat tiktak ng grandfather clock sa sulok ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Kasalanan mo to. Kasalanan mo to. Ginawa niya ang tama, di ba? Pinrotektahan niya ang kanyang anak. Pinrotektahan niya ang kanyang kumpanya. Ngunit bakit pakiramdam niya'y mas malaki ang nawala sa kanya? Habang nakaupo siya roon, sa gitna ng kanyang marangyang kulungan, si Ralph naman ay nasa impyerno. Hindi niya alam, ngunit sa parehong sandaling iyon, ang uniforme ni Ralph ay nilulukot ng maruming kamay ng nagpapautang. Isang suntok ang tumama sa kanyang tiyan. Napaluhod siya, ngunit ang mga braso niya'y mahigpit na nakayakap kay Luna na sumisigaw sa takot. Hindi siya lumaban. Ang tanging mahalaga ay huwag masaktan ang kanyang anak. Ang kahihiyan, ang sakit, kaya niyang tiisin. Biglang may tumunog sa intercom ni Helena. Boses ito ng head of security. Ma'am, pasensya na po sa abala. May tao po sa labas ng gate. Si Mr. Cruz po. Napatayo si Helena. Ang puso niya'y biglang kumabog ng mabilis. Papasukin mo siya. Pero ma'am, I said let him in. Pumunta siya sa kanyang study kung saan konektado ang mga monitor ng security camera. Sa isa sa mga screen, nakita niya si Ralph na naglalakad papasok sa gate. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang damit niya ay basa pa rin. Ang lakad niya ay mabagal, tila bawat hakbang ay isang pasakit. Hindi ito lumapit sa pinto. Tumigil ito sa gitna ng driveway. May inilabas ito mula sa isang maliit na supot na plastik. Ang kanyang uniforme. Maingat itong tiniklop ni Ralph, kahit na may bahid ito ng putik at punit sa isang bahagi. Maayos, malinis hanggat maaari. Inabot niya ito sa security guard na lumapit sa kanya. Walang salitang sinabi. Pagkatapos, bago tumalikod, tumingala si Ralph. Tumingin siya diretso sa bintana ng study, kung saan alam niyang nandoon si Helena. Hindi galit ang nakita ni Helena sa mukha nito sa screen, hindi pagmamakaawa. Ang nakita niya ay kawalan, isang malalim at nakakapanlumong kawalan. Para siyang tumitingin sa isang taong sumuko na. At pagkatapos, tumalikod na ito at naglakad palayo, papalabas ng gate, pabalik sa dilim. Sa sandaling iyon, may nag-crack sa loob ni Helena. Ang pader. Ang yelo. Ang lahat ng depensang itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon. Lahat ng yon ay gumuho sa isang iglap. Napalayo siya sa monitor. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. At doon, sa sahig ng kanyang malamig at perpektong opisina, humagulgol siya. Hindi ito ang mahinang pag-iyak ng isang ginang. Ito ay isang pag-iyak na nanggaling sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Isang pag-iyak na puno ng pagsisisi para kay Ralph, puno ng takot para sa kanyang anak, at puno ng kalungkutan para sa sarili. Iniyakan niya ang pagkawala ng isang mabuting tao na itinaboy niya. Iniyakan niya ang relasyon sa kanyang anak na sinira niya. Iniyakan niya ang katotohanang sa kabila ng lahat ng kanyang pera at kapangyarihan, siya ay bigo. Isang bigong CEO, isang bigong ina. Habang umiiyak, sa pagpupumiglas niyang tumayo, natabig niya ang isang maliit na baul sa ilalim ng kanyang mesa.
Isang baul na naglalaman ng mga lumang gamit ni Ricardo, ang kanyang yumaong asawa. Bumagsak ito at bumukas. Gumulong palabas ang mga lumang papeles, isang trophy sa golf, at ilang mga picture frame. Kinuha niya ang isa sa mga litrato, at ang kanyang pag-iyak ay naputol. Nasa litrato si Ricardo at si Marco, mga bata pa, nakangiti at nakaakbay sa isa't isa sa isang construction site. Sa likuran nila, bahagyang natatakpan, ay may isang babae. Isang babaeng nakatingin, hindi sa kamera, kundi kay Marco. At sa mga mata ng babae, nakita ni Helena ang isang bagay na pamilyar. Takot. Sino ang babaeng ito? At bakit siya takot na takot kay Marco? Gabi na, ngunit para kay Helena, ang oras ay tumigil. Nakaluhod pa rin siya sa sahig. Ang mga luha ay tuyo na sa kanyang pisngi. Ang tanging nakabukas na ilaw sa silid ay ang lampin sa kanyang mesa, na nagbibigay liwanag sa litratong hawak niya, ang babae. May pamilyar sa mukha nito. Sinubukan niyang alalahanin, halongkatin ang mga memorya ng mga party at business gatherings noong nabubuhay pa si Ricardo. Isang sekretarya? Isang junior executive? Tumayo si Helena. Ang sakit ng puso ay napalitan ng isang bagong damdamin. Determinasyon. Nagpunta siya sa lumang steel cabinet kung saan nakatago ang mga personal na file ni Ricardo, mga bagay na hindi niya magawang itapon, ngunit ayaw din niyang tingnan. Binuksan niya ito. Amoy ng lumang papel at alikabok ang sumalubong sa kanya. Isa-isa niyang binuklat ang mga folder, mga lumang financial statement, mga blueprint ng mga proyektong hindi natuloy, mga lumang payroll. At doon, sa isang folder na may markang Tondo Project, Phase 1 Personnel, nakita niya ito, isang 201 file, isang pangalan, Eliza Reyes, isang litrato, ang parehong babae sa litrato. Posisyon, Project Assistant. Status, Resigned. Mayroong address, isang lumang address sa probinsya ng Laguna. Kinabukasan, hindi pumasok si Helena sa opisina. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Ricardo, nag-file siya ng leave. Tumawag siya sa kanyang pinagkakatiwalaang security personnel, isang retiradong pulis na nagngangalang Mang Tonyo. "Samahan mo ako," sabi niya sa telepono. "May pupuntahan tayo. At dalhin mo ang sasakyang hindi rumehistro sa kumpanya." Nagmaneho sila ng maraming oras, papalayo sa syudad, papalayo sa mga toring salamin. Ang patutunguhan nila ay isang simpleng bayan kung saan ang mga bahay ay gawa sa kahoy at ang hangin ay sariwa. Nahanap nila ang bahay, isang maliit na bahay na may hardin ng mga orkidya. Lumabas ang isang babae, mas matanda na kaysa sa litrato. May bahid ng pilak sa kanyang buhok, ngunit ang mga mata nito, ang parehong mga matang puno ng pag-iingat, ay hindi nagbago. Si Eliza Reyes. Nang makita ni Eliza kung sino ang kanyang bisita, ang unang reaksyon niya ay takot. Agad niyang isasara ang gate, ngunit pinigilan siya ni Helena. "Miss Reyes, please," sabi ni Helena. Ang boses niya ay hindi nag-uutos, kundi nakikiusap. "Hindi ako narito para manakit. Narito ako para alamin ang katotohanan." Nag-aalangan man, pinapasok sila ni Eliza sa kanyang maliit na sala. Inabot ni Helena ang lumang litrato. "Naaalala mo ba ang araw na ito?" Tumingin si Eliza sa litrato at isang anino ng masamang alaala ang dumaan sa kanyang mukha. "Hindi ko po yan makakalimutan." "Anong nangyari?" tanong ni Helena. "Bakit ka umalis sa Montoya Corp?" Huminga ng malalim si Eliza. Tila nag-iipon ng lakas ng loob na matagal na niyang itinago. "Dahil po kay Sir Marco." Nagsimulang magkwento si Eliza. Noong nagsisimula pa lang ang unang phase ng Tondo Project, siya ang na-assign na project assistant. Si Ricardo ang boss niya sa papel, pero si Marco ang laging nasa site. Si Marco ang nagpapatakbo ng lahat. Nalaman ni Eliza na may ginagawa silang mali. Tinatakot nila ang mga residente. Ginagamit nila ang mga pekeng titulo ng lupa
para pwersahin ang mga tao na ibenta ang kanilang mga ari-arian sa napakababang halaga. Si Marco ang utak ng lahat. Sinubukan ko pong sabihin kay Sir Ricardo, sabi ni Eliza, ang boses ay nanginginig. Pero magkaibigan sila. At si Sir Ricardo, may mga problema din po siya noon, nalululong sa sugal. May mga utang, ginamit po yun ni Sir Marco laban sa kanya. Sunod-sunuran na lang po si Sir Ricardo. Anong ginawa ni Marco sa'yo? Mahinang tanong ni Helena. Napaiyak si Eliza. Tinakot niya po ako. Sinabi niya na kung magsusumbong ako, sisirain niya ang buhay ko, ang pamilya ko. Binigyan niya ako ng pera at sinabing, umalis na ako at wag nang lilingon pa. Natakot po ako, ma'am, kaya umalis na lang po ako. Ang bawat salita ni Eliza ay parang isang piraso ng puzzle na nabubuo sa isipan ni Helena. Ang mga pagkakamali ni Ricardo. Ang pagpipilit ni Marco sa Tondo Project. Ang paraan kung paano nito sinira si Raph. Hindi ito tungkol sa negosyo. Ito ay isang pattern, isang laro ng kapangyarihan na matagal nang nilalaro ni Marco. May pruweba ka ba? Tanong ni Helena. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon, puno ng malamig na galit. Kahit ano, isang dokumento, isang email, umiling si Eliza. Matagal na po yun, ma'am. At sinigurado po ni Sir Marco na walang ebidensya. Huminto siya sandali. Pero, mayroon po pala. Pumasok siya sa kanyang kwarto at bumalik na may dalang isang lumang, maliit na digital recorder. Noong mga huling araw ko po sa kumpanya, palagi ko na po itong dala. Nagbabaka sakali. Sabi ni Eliza, iniabot ang recorder kay Helena. Isang beses po nag-usap sila sa site office. Akala nila, umalis na ako. Hindi po nila alam. Naiwan ko po ito sa ilalim ng mesa. Kinuha ni Helena ang recorder. Ano ang laman nito? Ang pag-uusap po nila. Sagot ni Eliza. Tungkol sa mga pekeng titulo. Tungkol sa pananakot sa mga residente. Ang buong plano po ni Sir Marco. Hinawakan ni Helena ang maliit na device na yon na parang isang hiyas. Ito na. Ang sandata na kailangan niya. Ang katotohanang magpapalaya hindi lang kay Eliza, kundi pati na rin kay Raph. Tumayo si Helena. Tumingin siya kay Eliza hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang babae sa isa pang babae na kapwa biktima ng parehong tao. Hindi na kita pababayaan, sabi ni Helena. Ang boses ay puno ng pangako. At hindi ko nahahayaang may masira pa siyang buhay. Sa biyahe pabalik ng Maynila, habang papalubog ang araw, walang ibang ginawa si Helena kundi pakinggan ng paulit-ulit ang recording. Ang boses ni Marco, arogante at walang awa. Ang boses ni Ricardo, mahina at sunod-sunuran. Ito ang katotohanang pilit niyang iniiwasan sa loob ng maraming taon. Ang katotohanang hindi isang perpektong tao ang kanyang asawa. Ngunit sa halip na sakit, ang naramdaman niya ay kalayaan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang numero lang ang tinawagan niya. Anya? Yes, ma'am? Magpatawag ka ng emergency board meeting para bukas ng umaga? Sabi ni Helena. Ang boses niya'y matatag at walang pag-aalinlangan. I-require mo ang attendance ng lahat. Walang pwedeng umabsent. Huminto siya sandali. Huminga ng malalim bago sabihin ang kanyang huling utos. At siguraduhin mong nandoon si Rafael Cruz. Kinabukasan, ang boardroom ng Montoya Corp ay puno ng tensyon. Nakatayo si Rafael Cruz sa isang sulok malapit sa pinto. Pakiramdam niya'y isang akusado na naghihintay ng kanyang sentensya. Isang mensahe mula kay Anya ang natanggap niya kagabi. Isang utos, hindi isang pakiusap na dumalo siya. Walang paliwanag. Suot niya ang kanyang luma ngunit malinis na polo. Ang parehong polo na isinuot niya noong unang araw, siyang tumapak sa gusaling iyon. Ang lahat ng miyembro ng board ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka at bahagyang pagkamuhi. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Marco Salazar na parang isang hari.
Ang kanyang ngiti ay puno ng pagwawagi. Para sa kanya, ang presensya ni Ralph ay ang huling pako sa kabaong. Ang ebidensya ng malaking pagkakamali ni Helena, isang pagkakamaling magbibigay daan sa kanya para makuha ang buong kontrol. Pumasok si Helena. Ang lahat ay natahimik. Iba ang kanyang anyo ngayon. Wala na ang bakas ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay matalim. Ang kanyang bawat galaw ay may tiyak na layunin. Hindi siya tumingin kay Ralph. Dumiretso siya sa kanyang upuan sa unahan ng mesa. "Good morning," sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na pumuno sa buong silid. "I called for this emergency meeting because there are urgent matters regarding the Tondo redevelopment project that need to be addressed." Gumisi si Marco. "Helena, I think we all know what this is about. It's about your lapse in judgment. But don't worry, I'm prepared to take over. This meeting is not about me, Marco." Putol ni Helena. Tinititigan ito ng diretso. "It's about you." Nawala ang ngangisi sa mukha ni Marco. Nagpatuloy si Helena. "For the past few weeks, Mr. Salazar has been pushing for the immediate demolition of the Tondo community, citing efficiency and profitability. He also brought to my attention certain issues regarding a member of my staff." Tumingin siya sa direksyon ni Ralph. "Mr. Rafael Cruz, ipinakita sa akin ni Marco ang isang kwento. Isang kwentong magaling na binuo para sirain ang pangalan ng isang tao. Isang kwentong nagsasabing si Mr. Cruz ay isang manloloko. Because he is." Giit ni Marco, tumatayo. "He has a criminal record." "Yes, he does," kalmadong sagot ni Helena na ikinagulat ng lahat, lalo na ni Ralph. But what Marco failed to mention is that the victim in that case was a known drunkard who was harassing a pregnant woman, and Mr. Cruz was merely defending her. The case was settled amicably in the barangay. It was an act of courage, not of violence. Isang bulungan ang kumalat sa silid. Tumingin ang mga board members kay Marco na ngayon ay hindi na mapakali sa kanyang kinatatayuan. "But that is not the real story I want to tell you today," sabi ni Helena. Inilabas niya ang maliit na digital recorder at ikinonekta ito sa sound system ng boardroom. Ang totoong kwento ay mas matagal nang nagsimula. Isang kwento ng kasakiman at panlilinlang. Pinindot niya ang play. Ang unang boses na narinig sa buong silid ay ang boses ni Ricardo Montoya, ang yumaong asawa ni Helena. Mahina at nag-aalangan. "Marco, hindi ba delikado to? Paano kung malaman nila na peke ang mga titulo?" Pagkatapos, ang boses ni Marco. Malakas, arogante, puno ng kumpiyansa. "Relax, Rick. Ako ang bahala. Ang mga taong yan, isang sigaw mo lang. Titiklop na yan. Pirmahan mo na lang tong mga papeles. Isipin mo na lang ang mga utang mo sa kasino. Think of this as me helping you." Ang buong boardroom ay napuno ng nakabibinging katahimikan habang ang recording ay nagpapatuloy. Idinedetalye ang buong plano, ang pamimeke ng mga dokumento, ang pananakot sa mga residente. Ito ay isang malinaw na ebidensya ng isang malawakang krimen. Nang matapos ang recording, lahat ng mga mata ay nakatuon kay Marco. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Pinagpapawisan siya ng malapot. That's fake!" Sigaw niya. "That's a fabricated recording. Sinisiraan niyo lang ako." "Talaga ba?" sabi ni Helena. Nagsignal siya sa pinto. Bumukas ito. Pumasok si Anya at sa likod niya ang babae mula sa Laguna. "Siya si Eliza Reyes," sabi ni Helena, "ang dating project assistant ng Tondo Project Phase 1. Handa siyang tumestigo sa lahat ng narinig natin ngayon." Doon na gumuho ang mundo ni Marco. Wala na siyang lusot. Napatingin siya sa paligid, naghahanap ng kakampi. Ngunit lahat ng dati niyang alyado ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri. "This is all your fault," sigaw niya. Itinuturo si Ralph. "Kung hindi ka lang dumating sa buhay namin, hindi sana mangyayari to."
Hindi, Marco. Matatag na sabi ni Helena. Tumatayo. Nangyari ito dahil sa kasakiman mo. Nangyari ito dahil minamaliit mo ang mga taong tulad ni Raph. Akala mo, dahil mahirap sila, wala silang halaga. Akala mo, dahil babae ako, kaya mo akong kontrolin. Nagkamali ka. Nag-signal ulit siya. 2 security personnel ang pumasok at lumapit kay Marco. Security, please escort Mr. Salazar out of the building. Habang kinaladkad si Marco palabas, patuloy itong sumisigaw. Ngunit walang sino man ang nakikinig. Nang tuluyan ng tumahimik ang silid, lahat ay nakatingin kay Helena. Ang babaeng akala nila'y mahina at nagkamali ay biglang naging isang reyna na nagpoprotekta sa kanyang kaharian. Pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Humarap siya kay Raph. Sa harap ng buong board of directors, sa harap ng pinakamakapangyarihang mga tao sa kumpanya, dahan-dahan siyang yumuko. Isang bahagyang pagyuko, ngunit sa mundo nila, ito ay isang napakalaking bagay. Mr. Cruz, Rafael, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng sinseridad. Sa ngalan ng kumpanyang ito at sa sarili kong ngalan, I'm sorry. Natigilan si Raph, ang babaeng pinakamakapangyarihan sa Makati, yumuyuko at humihingi ng tawad sa kanya. Sa isang simpleng driver mula sa Tondo, ang lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan na naramdaman niya ay tila naglaho, napalitan ng isang emosyon na hindi niya maintindihan. Nakatitig lang siya kay Helena, hindi alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Ang buong boardroom ay naghihintay sa kanyang reaksyon. Papatawarin ba niya ito o tatalikuran na niya ang mundong muntik ng sumira sa kanya? Hindi sumagot si Raph sa boardroom. Hindi niya kailangang sumagot. Ang katahimikan niya ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Pagkatapos ng meeting, habang ang mga board members ay nag-uusap ng pabulong, tahimik siyang lumabas ng silid. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niya ng hangin. Natagpuan niya ang sarili sa rooftop garden ng gusali, isang lugar na para lang sa mga executive. Ang hangin ay mas malinis dito sa itaas at ang ingay ng syudad ay parang isang malayong alon lamang. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa salaming harang at tumingin sa ibaba. Mula roon, kitang-kita niya ang lahat. Ang magagarang gusali ng Makati, ang mga parke, at sa malayong malayo, ang isang kulay abong bahagi ng syudad na halos natatakpan na ng usok. Ang Tondo, ang kanyang mundo. Maganda ang tanawin mula rito, di ba? Isang boses ang nagsalita sa likuran niya. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Tumayo si Helena sa tabi niya, hindi masyadong malapit. Nagbibigay ng espasyo. Hindi na niya suot ang kanyang power suit. Nakapaltos na ito at nakasuot ng simpleng blouse para siyang nagbawas ng isang mabigat na baluti. Minsan, kapag masyado kang mataas, pagpapatuloy ni Helena, nakatingin din sa tanawin. Nakakalimutan mo na kung ano ang itsura ng mga bagay sa ibaba. Katahimikan. Ipinahanda ko na ang iyong back pay kasama ang danyos para sa maling pagsuspinde sa'yo. Sabi ni Helena. Pwede ka nang bumalik sa trabaho mo simula bukas kung gugustuhin mo. Hindi pa rin umimik si Raph. Huminga ng malalim si Helena. Alam ko, hindi sapat ang sorry at hindi nabibili ng pera ang tiwala na sinira ko. Sa wakas, nagsalita si Raph. Ang boses niya'y mahina. Bakit po ninyo ginawa yon? Ang maniwala kay Sir Marco? Isang mahirap na tanong. Isang tanong na karapatan niyang malaman ang sagot. Dahil takot ako, aminado ni Helena, ang mga matay nagsimulang mamasa. Ang asawa ko, niloko niya ako. Akala ko, perpekto ang buhay namin, pero hindi pala. Simula noon, ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako magtitiwala basta-basta. Itinayo ko ang mga pader na ito sa paligid ko para walang makapanakit sa akin ulit. Pero ang hindi ko namalayan,
Ikinulong ko rin pala ang sarili ko sa loob. Tumingin siya kay Raph. Ikaw ang unang taong nakapasok sa mga pader na yun sa loob ng mahabang panahon at natakot ako. Kaya nang bigyan ako ni Marco ng dahilan para pagdudahan ka, kumapit ako doon. Kasi mas madaling maniwala sa kasinungalingan kaysa sumugal ulit sa katotohanan. Ang pag-amin na yon, ang kahinaan na ipinakita nito, ang siyang tuluyang nagpabagsak sa pader na namamagitan sa kanila. Kinabukasan, hindi si Raph ang pumunta sa Makati. Si Helena ang pumunta sa Tondo. Wala siyang dalang bodyguards. Hindi siya nakasakay sa kanyang mamahaling kotse. Nag-commute siya at pagdating sa eskinita, naglakad siya. Nakasimpleng maong at t-shirt para siyang isang ordinaryong tao. Ngunit ang kanyang presensya ay hindi pa rin maitatago. Pinagtitinginan siya ng mga tao, may mga bumubulong. Ang CEO ng kumpanyang sisira sa kanilang mga tahanan ay naglalakad sa kanilang putikang kalye. Nahanap niya ang bahay ni Raph. Kumatok siya. Si Raph ang nagbukas. Sa likod niya, sumisilip si Luna. Walang imbitasyon, pero pumasok si Helena. Nakita niya ang loob ng tahanan ni Raph sa unang pagkakataon. Maliit, simple, ngunit malinis at may dignidad. At sa kisame, nakita niya ang mga bituin na kinuwento ni Luna. Kinansela ko na ang demolition project, sabi ni Helena. Walang paligoy-ligoy. Napatitig si Raph sa kanya. Pero hindi ibig sabihin noon ay titigil na tayo. Pagpapatuloy ni Helena. May bago akong proposal, hindi redevelopment, kundi community partnership. Inilatag niya ang isang plano sa maliit na mesa. Isang planong hindi nagsasabing aalisin namin kayo, kundi tutulungan namin kayong ayusin ito. Isang plano para sa mas malinis na tubig, mas maayos na kuryente, mga programang pangkabuhayan. Pero kailangan ko ng tulong, sabi ni Helena. Kailangan ko ng isang taong nakakaintindi sa lugar na ito. Isang taong pinagkakatiwalaan ng mga tao rito. Isang taong alam kung ano ang tunay na kailangan nila. Tumingin siya ng diretso kay Raph. Gusto kong maging bahagi ka ng proyektong ito. Hindi bilang driver ko, kundi bilang partner ko. Isang alok na higit pa sa trabaho, isang alok ng pag-asa, isang alok ng pagbabago. Tumingin si Raph kay Luna na ngayon ay nakangiti na. Pagkatapos, tumingin siya pabalik kay Helena. Lahat naman tayo nagkakamali, ma'am, sabi ni Raph. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mahalaga, kung paano natin itinatama. Tumango si Helena. Isang maliit na ngiti rin ang gumuhit sa kanyang mukha. Helena na lang, sabi niya. Hindi na, ma'am. Isang tulay ang muling naitayo sa pagitan nila. Isang tulay na hindi gawa sa bakal o semento, kundi sa pag-unawa at pangalawang pagkakataon. Isang tulay na nagdurugtong hindi lang sa Tondo at Makati, kundi sa dalawang pusong nagsisimula ng maghilom. 6 na buwan ang lumipas. Ang hangin sa Tondo ay nagbago. Mayroon pa ring ingay at sigla, ngunit ngayon may kasama na itong tunog ng pag-asa, ang tunog ng mga martilyo na nagkukumpuni ng mga bahay, ang tawanan ng mga batang naglalaro sa bagong pintura na basketball court, ang ugong ng mga makinang pantahi mula sa bagong bukas na livelihood center. Isang gabi ng Pasko, ang buong komunidad ay nagdiriwang. Isang malaking street party ang idinaraos. Ang mga banderitas ay nakasabit sa bawat poste. At ang mga ilaw na pamasko ay kumukutitap. Nakikipagkompetensya sa mga bituin sa kalangitan. Sa gitna ng kasiyahan, sa isang maliit na stall na nagbebenta ng bibingka, magkatabing nag-aasikaso si Raph at Helena. Si Raph ang nagluluto at si Helena, na naka-apron sa ibabaw ng kanyang simpleng bestida, ang nag-aabot sa mga bumibili. Ang dating reyna ng Makati ay komportable na ngayon sa gitna ng Tondo, nakikipagtawanan sa mga kapitbahay na dati tumitingin sa kanya ng may pagdududa. Helena, pautang muna ng isa,
Biro ni Aling Nena. Naku, Aling Nena, naunahan na kayo ni Mang Berto kanina pa. Sagot ni Helena, tumatawa. Sa di kalayuan, naghahabulan sina Inigo at Luna, kasama ang iba pang mga bata. Wala nang pagkakaiba sa kanilang mga suot na damit. Sila ay mga bata lang, masaya at malaya. Tito Raf, Taya, sigaw ni Inigo na ngayon ay natural nang tawagin si Raf sa pangalang iyon. Habang abala ang lahat, nakahanap ng sandali si Raf at Helena para sa kanilang sarili. Umupo sila sa isang bench sa gilid, hawak ang kani-kanilang tasa ng mainit na salabat, pinapanood ang masayang kaguluhan. Sinong mag-aakala? Mahinang sabi ni Raf, nakatingin sa paligid. Na ano? Tanong ni Helena, sumandal ng bahagya sa kanyang balikat. Na ganito pala ang itsura ng Pasko. Sagot ni Raf. Masaya, magulo, totoo. Tumingin si Helena sa kanya, ang mga matay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw pamasko. Salamat, bulong niya. Para saan? Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano muling magtiwala, sabi ni Helena. Hindi lang sa ibang tao, kundi pati sa sarili ko. Hinawakan ni Raf ang kanyang kamay. Ang kalyo sa kanyang palad at ang kinis ng palad ni Helena ay magkaiba, ngunit magkasya. Ikaw din, sabi ni Raf. Salamat sa pagpapakita sa akin na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa laman ng kanyang bulsa. Sa hudyat ng community leader, ang lahat ay nagtipon sa gitna ng kalye. Oras na para sa pinakahihintay na sandali. Ang pagpapalipad ng mga parol, tinawag nila sina Luna at Inigo. Apat sila, magkakasama, hawak ang isang malaking parol na sila mismo ang gumawa. Sa ilalim nito, isinulat ni Luna ang isang pangungusap gamit ang kanyang pambatang sulat kamay. Habang sinisindihan ni Raf ang mitya, bumulong si Luna sa kanya. Papa, may hiling po ako. Ano yun, anak? Sana po, wala nang butas ang kisami natin. Pero sana po, hindi pa rin mawawala ang mga bituin. Ngumiti si Raf. Naintindihan niya. Sabay-sabay nilang binitawan ng parol. Pataas ito ng pataas. Isang nagniningning na tuldok ng pag-asa sa madilim na kalangitan. Sumama ito sa daan-daang iba pang parol na lumilikha ng isang ilog ng liwanag na dumadaloy pataas. Habang nakatingala sila, binasa ni Helena ang nakasulat sa parol. Ang kamay na hindi nakikita ang nag-uwi sa atin. Naramdaman ni Helena ang paghigpit ng hawak ni Raf sa kanyang kamay. Tumingin sila sa isa't isa at sa kanilang mga mata, wala ng tondo o makati. Wala ng amo o driver. Wala ng mayaman o mahirap. Ang naroon na lang ay dalawang tao, isang lalaki at isang babae. Apat na tao, isang pamilya. Hindi isang pamilyang isinilang sa dugo, kundi isang pamilyang binuo ng pagkakataon, sinubok ng paghihirap at pinagtibay ng pag-ibig. Sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga parol, sa gitna ng musika at tawanan, nahanap nila ang kanilang tahanan. Hindi ito isang mansyon sa Makati o isang maliit na bahay sa Tondo. Ang kanilang tahanan ay nasa piling ng isa't isa.